Mga kasangga, dito pa rin sa Baguio ay pupuntahan namin ang The Right Park at ang The Mansion. Magkatapatan lang yung dalawa na yan. Tara, samahan nyo kami sa aming pagbibiyahe patungong Right Park at The Mansion. Alam nating lahat na ang Baguio ay ang summer capital ng Pilipinas. Pangkaraniwang pumupunta rito at nagbabakasyon dito ay ang mga nasa Maynila at karatig lugar ng Baguio na nasa ibaba nito. At hindi lang yan, marami kaming nakasalamuhan na tao rito na nanggaling pa sa iba't ibang parte ng Pilipinas, katulad ng Visayas at Mindanao. Paano ba naman sa sobrang init dito sa Pilipinas, lalo na kung summer, syempre kainitan talaga yan. Marami ang nagbabakasyon dito sa Baguio upang magpalamig at mag-relax. At eto kahit wala kang sariling sasakyan ay makakarating ka ng Baguio. Pwede kang bumiyahe. Pumunta ka lang ng PTEX at merong bus doon ng biyaheng Baguio. Air condition siya at eto merong sariling CR sa loob ng bus. Pagdating nyo dito sa Baguio, naku, hindi nyo poproblemahin ang sasakyan dahil mura ang taxi rito. Pero may sinusunod silang patakaran dito. Hindi pwede ang overload sa taxi. 4 lang ang pwedeng sumakay sa isang taxi. Kaya kung lalagpas kayo ng 4 na magkakasama, sabihin na nating 8 kayo, ang mangyayari, magdadalawang taxi kayo. Pero pagbaba nyo ng bus, pagdating nyo ng Baguio, ay may nag-offer din ng sasakyan. Tulad ng mag-city tour kayo upang maikot nyo ang Stone Kingdom, Botanical Garden, Strawberry Farm na makakabili kayo ng iba't ibang gulay sa murang halaga. At syempre, hindi mawala ang strawberry. Marami pa kayong pwedeng mapuntahan sa loob ng isang araw. Depende na lang yan kung gaano kayo magtatagal sa isang lugar na pupuntahan ninyo. May mga pagkakataon na traffic na rin dito sa Baguio. Depende yan sa lugar na mapupuntahan ninyo. Katulad sa Strawberry Farm, yan medyo traffic na dyan. Pero kung pupunta kayo ng Baguio ng hindi holiday, katulad ng mahal na araw, o kaya ordinaryong araw lang kayo pupunta, malamang sa malamang na hindi ganon kadami o kalala ang traffic. Dati-rati nung araw ay hindi pa gaanong traffic dito sa Baguio. Hindi pa rin kadamihan siyempre ang mga sasakyan nung araw. Ang isa pang kagandahan dito sa Baguio, kahit na sa panahon ngayon na marami ng sasakyan, naku, hindi ka pagpapawisan ng malagkit at hindi polluted ang hangin. At usapang sasakyan pa rin pag pumunta ng Baguio. Kapag ikaw ay pupunta ng Baguio, naarkila ka lang ng sasakyan, sigurado mapapalaki din ang gastos mo. Lalo na kung taga Maynila ka, katulad ko, taga Cavite. Kung manggagaling pa ako ng Cavite, ang arkilahan dito from Cavite to Baguio ay nasa 21,000, 22,000 pataas. Depende pa yan sa 3 days na pag-i-stay mo dito sa Baguio Pero kung may sarili ka na masasakyan, magastos pa rin. Alam nyo kung bakit? Naku, kung gasolina, aabot ng libo-libo papunta at pabalik. At gagastos ka rin ng toll gate. Naku, libo rin ang gabayaran mo sa toll gate. Samantalang kung ikaw ay bibiyahe at magko-commute ka lang, sasakay ka sa PTEX ng bus tulad ng Northwest, ay gagastos ka lang ng kulang-kulang 2,000 papunta at pabalik na yon. Ganyan ang ginawa namin nung last na pumunta kami ng Baguio. Nakatipid kami. Teka nga, tama na ang daldal ko. Malapit na kami sa aming destinasyon. At eto nga, nakarating na kami. At syempre, kaya kami pumunta rito para mag-picture-picture. Ayan si Commander Mama! Mama! Diba? Nakaka-relax nga sa tenga pakinggan ang lagaslas ng tubig at mga bagsak nito. Mabuti na lang tumila ang ulan nung kami ay dumating na dito sa Right Park. Sa tapat nito ang The Mansion. The Mansion. Ayun ang The Mansion. Masarap mamasyal dito sa Baguio, lalo na't kasama mo
ng pamilya mo. Medyo gagastos nga lang din, pero syempre, sulit naman. Hindi din naman masama ang gumastos, lalo na para sa pamilya upang mag-enjoy kayo. Syempre, habang bata pa, habang kaya pa ng tuhod, go lang ng go. Kasi kapag tumanda na kayo at masasakit na ang tuhod, nako, promise, hindi nyo na magagawang makapamasyal. Yun lang, please subscribe to my channel.